ang mga riders group dito sa ating Pilipinas. At DRS, DRT, DGRP, mabuhay po ang mga riders. Kami po ay nakikisa sa pakikipaglaban ng bawat Pilipino, sa galit ng mga Pilipino sa nangyayaring pagnanakaw sa ating pamahalaan. Ako po ay isang ordinaryong mamamayan. Ako po ay mula pa sa Pagsangan, Laguna, ngunit dito nagtatrabaho sa Maynila. Isa sa mga problema ng mga manggagawa ay yung kanilang tutuluyan o yung pang-araw-araw nilang magiging tahanan. Subalit hindi po nagkakasya ang sinasahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ganun din sa mga kapatid kong mga riders, napakamahal ng gasolina, may mga tax pa. Etong pamahalaan pong ito, etong mga politikong ito nanunungkulan sa ating pamahalaan ay nawawala na po ang pagiging makabayan. Ang nananalaytay po sa kanila ay yung kanilang pansariling pagmamahal sa kanilang sarili upang makuha nila ang kanilang mga luho at layaw. Nawawala na po yung pagmamahal sa bayan. Kung tayo ay naglilingkod sa ating pamahalaan, kinakailangan po natin pairalin ang pagmamahal sa ating bayan. Kinakailangan po magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa Pilipino. Kinakailangan po magkaroon tayo ng malasakit sa bawat mamamayan sa ating bansa. Subalit, etong DPWH na ito na dapat ating maging sandigan upang magkaroon ng magagandang infrastruktura na pakikinabangan ng bawat ordinaryong mamamayan, personal na interes ang inaatupag. Pag hindi papabor at hindi sila kikita sa mga proyektong ito, hindi nila gagawin ang proyekto. Kung anong makikinabang ay malayong kanayunan para sa farm to market road upang makarating sa mga palengke ang mga murang bilihin at gulay, hindi po nila yun gagawin sapagkat hindi sila kikita doon. Nawala na po ang pagmamahal sa bayan ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, kung hindi ang personal na interest lamang ng pagpapayaman at kaluhuan. Dapat lamang po na sila ay sulugin na sa impyerno. Sila ay parang mga demonyong nananalaytay sa ating pamahalaan na winawasak at pinahihirapan ng isang ordinaryong mga Pilipino. Ako po ay mula sa lalawigan ng Laguna, subalit naghanap ng pangkabuhayan sa Maynila. Napakahirap po. Napakahirap pong mamuhay. Bilang isang mga rider, yung pag-ikot lang ng aming mga gulong sa motor namin, makikita natin ang mga kakalsadaan. Reblocking dito, reblocking doon. Doon ang gagaling ang kanilang sinisilid sa kanilang bulsa. Alam na po natin ang sarswelang nangyayari, ang mga script ang nangyayari na ginagawa ng Pangulong ito. Panahon na po, kami po ay nananawagan na makaisa na kayo sa laban ng isang ordinaryong mamamayan. Armed Forces of the Philippines, nakikiusap po kami sa inyo. Protektahan niyo po kaming ordinaryong Pilipino. Bongbong Marcos, nakikiusap din ako sa iyo. Kung hindi ka makuha sa sindak, makuha ka sana sa pakiusap ng isang ordinaryong Pilipino, sapagkat wala ka ng kapakibinabangan sa amin dito. Ikaw ang ulo ng ating pamahalaan. Dapat alam mo ang nakawan na nangyayari. Alam mo ang mga insertion na nangyayari sa Kongreso. Kung sino-sino pa ang tinuturo natin. Ikaw ang ulo, ikaw ang pinuno, ikaw ang presidente. Dapat ikaw ang mahiya at dapat ikaw ang managot. Kaya ang isinisigaw namin at pakiusap, parang awa mo na, Bongbong Marcos, resign! Ipagsisigawan ko po, wala po akong naging personal na kapakinabangan
sa mga Duterte. Hindi po ako naging campaign leader, hindi po ako kasama sa kung anumang organisasyon na sumusuporta o nakinabang sa pagiging bise at pagiging pangulo ng Pangulong Duterte. Pero bakit po ako bilang isang ordinaryong mamamayan ay tumitindig at tumatayo sa kanya? Sapagkat nakita po namin ang kanyang pagiging makabayan at malasakit sa isang ordinaryong Pilipino na handang ipaglaban ang pinakamaliit na tao na mamamayan dito sa Pilipinas. May tunay na malasakit at tapang sa mga Pilipino. At itong tapang na ito ang dala ng magiging Pangulong Inday Sara Duterte. Lilinisin niya ang ating pamahalaan. Ako po'y hindi nabayaran. Hindi ko po kilala ang organizer nito. Subalit ako po'y kasama sa Duterte Group of Riders Philippines. Kami yung ordinaryong riders lamang po. Subalit sumasama at sumisigaw sa galit ng isang ordinaryong mamamayan. Dahil talamak na, tama na, palitan na. Bongbong Marcos, nakikiusap kami sa'yo. Bongbong resign! Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Mabuhay ang mga riders! Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, kapatid na Lex. Sa Taiwan para lumaban sa China, no? Bakit tayo makikialam sa laban ng dalawang higante na yan? Tayo lang ang ating gagawin tayong pambana sa kanyon. Nangyari na yan sa panahon ng Hapon, nagkasira-sira ang ating bansa, no? So yan po ang kalagayan natin, no? Isipin nyo, sobrang 100 taon na ng unang revolusyon. Nung nagrevolusyon sila Andres Bonifacio, sobrang 100 taon na. 100 taon na ang nakalipas, tayo ay aping-api pa rin, no? Kaya nga yung ating pambansang awit, yung huling talata, baguhin natin. No, dahil dyan tayo nakawawa. Dahil tayo ay inapi, may nakapi sa atin, tapos mamamatay pa tayo. Nang tayo ay mamamatay ng puro api. Sino ba ang nakaapi sa atin? Ang nakaapi natin sa atin, mga dayuhan. Nung nagkaroon ng revolusyon, ang nangyari, ang nakaapi sa atin, kapwa nating Pilipinong mga taksel. Diba?